So, after dark na naman tayo, no? May mga mahina makaget. Mahina. Ito ha, ako po ay nurse. Nasa medical field po ako. Hindi po ako mangmang pagdating sa medical field. Ha? So, ang issue dito, yung maitim na singit. Itong unahin natin, pati yung kay Diwata, may matitigas na naman ang ulo eh. So, basahin natin yung mga comments, no? Sabing ganon, sabi ni William Morales, normal yan, may maitim na singit or kilikili. Baka sa hormones din yan. Hindi nga normal! May imbalance ka sa hormones! Ang imbalance ay hindi normal! Kaya nga imbalance eh! Whether yun ay ang cause nun ay may menstrual period or whatever, imbalance yun, hindi pa rin normal yun. Huwag matigas ang ulo! Kung dahil sa hormones, ibig sabihin may imbalance. Hindi yun normal. May nagkukos. Kasi ito ha, kung normal ang maitim na singit, eh bakit may mga doktor na na nag-o-offer ng solution para paputiin? 'Di ba? Oh, maitim na singit, solution sa maitim na singit. Bakit kailangan ayusin nyo yan? 'Di ba? Kalamansi daw sa singit. Normal pala eh. Eh bakit nyo kailangan baguhin yan? Bakit kailangan offeran nyo na solusyon yan? Para matanggal ang itim sa singit, eh normal pala. Bakit mo babaguhin ang normal? Di ba? Huwag natin pairalin yung pagiging tanga. Pag may nag-post dyan na nakita ang maitim na singit, may matatawa talaga doon. Yun ang point kasi nagsabi. Di ba? Pag nakakita ka na maitim na singit niya, halimbawa, nagiinuman kayo, biglang nasilip mo yung singit maitim. Kahit pa paano, matatawa ka doon. O kung hindi ka man matawa, tabu sa'yo yun. Pag nakita mo. Kakaiba sa'yo yun. Huwag tayo magplastika na na normal. Gagawin nyo pa akong tanga. Ano ba pinag-aralan nyo? Hindi, nakakabwisit kasi. 'Di ba? Para kasing mangmang ako pagdating sa ganyan eh. Normal yan na may maitim na singit or kilikili. Hindi yan normal. Bagamat meron talagang may maitim na kilikili at singit, may dahilan kung bakit maitim ang kilikili or singit nila. May dahilan. Hindi mo pwede sabihin normal kasi nga may imbalance eh. May factor eh. Kasi kung yan ay vanilla status ng katawan mo, dapat walang ganyan. When you say vanilla, yung pinaka-neutral status ng katawan mo. For example, marami ka nakikitang kalbo. Porket ba marami ka nakikitang panot at kalbo, normal na yon? Hindi normal ang napapanot. 'Di ba? Hindi normal yon. Bagamat marami tayo nakikitang ganong senaryo, hindi siya normal. Na malagas ang buhok mo. May mga factor yon kung bakit nalalagas. Pwedeng stress ka, 'di ba? Or lahi nyo. 'Di ba, men? Naiintindihan nyo ba ako o hindi? Ipipilit nyo pa rin kasi nga naawa kayo or nagalit kayo doon sa sinabi nung pangit. Hindi ko sinasabing gwapo yun ha, pangit yun ha. Ito naman normal po ang pagkaitim ng singit po dahil sa regla namin. Hindi po nakakatawa yon. Mag-research muna. Eh gago ka pala eh! Professional ka ba? Nasaan ba yung lisensya ko? Sasampal ko sa'yo. Nasaan ba nakalagay? Wait lang ha. Hanapin ko lisensya ko dito sa medical field. Magkakalkal pa ako eh. Pero ito siguro sapat na proof na sa inyo to ha.
wag niyo ako sasabihin mag-research dahil professional ako pagdating sa medical field. Tatakpan ko lang yung mga details ha. Ito yung mga IDs ko eh. Wait lang ha. Paano ba takpan to? Oh, yung lisensya ko hindi ko na makita pero ito siguro naman proof ito. Ito lisensya ko ng ano ng ANSAP. Makikita nyo ba? Wait lang ha. Ayoko na sinasabi mag-research muna na para bang mangmang ako pagdating sa ganyan. IV to sa intravenous. Hindi ka na makakapag-apply na to kung hindi ka professional eh. Nakita nyo ba? Ba't ang labo? Sorry, malabo ha. Meron ba kahit transcript na lang para alam nyo may pinag-aralan ako tungkol dyan. Fatima. Fatima University. Diploma ko. Xerox nga lang ng diploma ko to. Para sabihin nyo hindi ako nag-iimbento. Oh. Bachelor Science in... Dali. Masyadong ano, alisin ko yung ilaw ha. Para makikita nyo. Bachelor Science of Nursing sa Fatima University, Our Lady of Fatima University. Diyan ako graduate. Oh. Pinakita ko na diploma ko sa inyo ha. Nandito pa ba yung sa PRC ko? Baka nandito sa PRC ko eh. Hindi nakakabwisit kasi eh, na ginagawa kong tanga eh. Ayoko nang gano'n yung ginagawa kong tanga na mag-research muna. Ano ba? Oh, transcript of records. may name ba dito? Saka address alisin ko. Oh. Baka makita niyo yung grade ko, puro 3 to eh, 3-3. O yan oh, may transcript of records ako ng Fatima. Diba? Huwag niyo akong gagaguhin na ginagawa niyo akong tanga. Diba? Huwag niyo akong gagaguhin. Alam ko ang sinasabi ko. Huwag mo sasabihin mag-research. Ikaw Norhana, anong tinapos mo? Yan ang ayaw ko sa lahat. Yung sasabihan ako na mag-research muna. Baka pagdating sa medical field, hindi ka manalo sa akin pag nag-discussion tayong dalawa. Nagkaroon ako ng pharmacy. Ha? Diyos ko. Kikilalanin yung gaganyanin yung mag-research muna. Kung normal kasi yan, hindi na dapat pinapa-fix yan eh. Kaya, sorry ma'am ha, naabulyawan kita dito eh. Sabi kong gano'n, bakit nag-o-offer ang doktor ng solusyon? Sabi gano'n, kung sa mga maitim na singit, kung normal pala yan. Ibig sabihin, may nag-cause nun. Huwag ipilit. Ha? Huwag ipilit. Talagang pag may nakita kang maitim ang singit dyan, nakakatawa talaga. Sa ayaw at sa gusto mo at hindi yun normal. Maaring maraming ganon maraming ganon. Pero hindi nangangahulugan normal yun. Pwede mo sabihin common. 'Di ba? Common na, yun ang magandang term pala, common siya na meron, pero hindi siya normal. Kasi pinapaayos eh. 'Di ba? Ino-offeran ng solusyon para hindi umitim ang singit eh. Bakit ipapagamot mo or ibibigyan mo na solusyon kung normal lang naman pala? 'Di ba? Sabi gano'n ni Andeng Yvonne, meron mga babae at lalaki na tumataba umiitim talaga ang singit kasi nagkikiskisan yan. O hindi pa rin normal.
nakakatawa pa rin. Kahit itanong mo pa sa doktor. Di ba? May factor. May factor. Ang pagtaba nga, hindi naman normal yan eh. Normal ba ang pagtaba? Ibig sabihin, over ang kinakain mo kaya ka tumataba. Masyado kang kumain. Hindi rin normal yon. So anong ibig sabihin kung nililigawan mo pa lang ang babae or ang lalaki na niligaw pa lang dapat ipakita? Hindi naman sa ganun. Sometimes, di ba, di naman kung gaano kapilosopo yung mga yung mga tao. Kailangan ba ipapakita na ba agad yung yung singit pag nililigawan? Siyempre, sometimes pag dadalawin ka sa bahay mo, nakapek-pek short ka, hindi mo alam. Siyempre, aksidenteng masisilip yan. Or minsan magiinuman ka sa bahay nyo, makikita, di ba? Sabi, kahit ulik ba ka pa, kung gusto niyang isa't isa, hindi na pag-uusap. I agree. Pero ang pinag-uusapan dito, hindi yan normal. Di ba? Abay, kahit sino kayo mga babae, gusto nyo bang may maitim na singit? Gusto nyo bang maging normal? O gusto nyo maging normal, di ba? O gusto nyo bang magkaroon ng maitim na singit? Kung gusto nyo maging normal? I'm so sure mas pipiliin nyo maputi yan kung bibigyan kayo ng choice. Ano ang gusto nyo? Maitim ang singit nyo o maputi? Paplastikin nyo ako kung gugustuhin nyo na maitim ang singit nyo. Di ba? Oh, dahil na naman sa hormones. Ibig sabihin, problem. May hormonal problem o kaya imbalance. Na common naman yon, common. Pero hindi siya normal. Kaya nga imbalance eh. Kailan man nagkaroon ng normal na imbalance? Ay, Diyos ko. Sabi ni Jules, tama ka naman sir, pero siguro ang pinaghugutan ng mga tao ay yung katulad sa isang linya ng kanta na bago mo linisin ang dungis ng iyong kapwa, hugasan ang iyong putik sa muka. Hindi niya naman nililinis ang dungis ng kapwa eh. Natanong siya eh. Nasa interview kasi siya eh. Parang ganito, no? Ako, tatanungin mo ako, pangit ba si FLM? Ano, kailangan kong plastikin yon? Kasi ako, pangit din ako. Pero alam naman natin ang standard ng pagiging pangit eh. Pag tinanong ka na pangit si FLM, si Norman Mangusin, pangit? Abay, kahit ba naman pangit ako, sasabihin ko pangit yun eh. Dahil alam ko ang standard ng gwapo eh. Diba? Hindi dahil nililinis ko siya. May nagtanong kasi sa akin. I have to be honest. Ano ba? Bilang babae, yung sinasabi na maputi yung girl din maitim singit, marami factor yan. Wala, ay, tamo, ito sabi, hormonal imbalance, diabetic, hindi normal yun. Wearing tight underwear na kumikiskis sa singit, hindi rin normal yun. Pwede ding umitim after pregnancy, actually hormonal imbalance na to eh. Pero unti-unti din naglighten. Yung say ko naman, doon sa nagsasalita, mukha din namang singit, malibag pa. Pero ano eh, so ito naman Ma'am Gwen. So sinita mo yung yung muka nung ano ba itsura ni Kuya? Sinita mo yung muka nung nagsabi. Paano kung sasabihin ko sa'yo na nakakatawa ba yung mukha niya? Hindi naman nakakatawa yung mukha niya eh. Actually, kung normal ang pag-uusapan, normal pa nga ang mukha nito eh. Kasi wala namang mali sa mukha niya eh. Hindi naman bulag ang mata niya. 'Di ba? Hindi naman barado ang ilong niya, hindi naman iisa ang butas. Normal na may dalawa siyang mata, may isa siyang ilong, may ngipin siya, normal naman. 'Di ba? Mas valid pa nga na nasitahin ko kayo, yung sitahin ng pagmumukha. Hindi nga lang dun sa standard natin pasok, 'di ba? Kasi ang sa atin,
Ang sa atin, ang gwapo, matangos ang ilong, maputi, 'di ba? Yun ang gwapo sa atin eh. Pero ang tanong ba, may mali ba sa mukha niya? Wala namang mali sa mukha niya. Baka kayo nga ang ano eh, kayo nga ang invalid ng observations eh. Kaysa doon sa maitim na singit eh. Kung akong tatanungin nyo, 'di ba? Diyos ko naman, mga kababayan. Ay. Sabi ganun ni Ria Labhana, yes, dapat gwapo pag pangit. Wala kang karoon. Hindi naman lait yun eh. Natanong kasi siya. Na actually maganda nga ang pagkakasabi niya eh. Magugulat sa umpisa. Di kahit sino naman, kasi niya hindi normal. At least nga yan, yung pagmumukha niya, kaya niyang i-display sa publiko, maitim yung singit, kaya nyo? Baka pag may swimming, hindi kayo mag-bathing suit pag maitim ang singit nyo. Doon nga ako nagtataka, normal pala eh. Di ba? Okay na tayo dyan ha. Hindi talaga normal yan. Huwag niyong plastikin ang sarili nyo. May mga dahilan. Common siya, pero hindi siya normal. Common. For example, sa mga lalaki, common pag 40 years old pataas, ito dahil na-experience ko sa hospital, may prostate enlargement. Pag 40 pataas, common sa lalaki. Pero hindi siya normal. Diba? Ganun talaga. Pag 40 pataas, may prostate enlargement, common. Pero hindi siya normal. Ano pa? Ano pa ba yung mga medical anomalies na common after bakunahan ang bata, lalagnatin. Pero hindi normal yung lagnat. Common siya. Kasi reaction yun sa gamot eh. Na tinurok sa kanya eh. Pero hindi siya normal. Kasi kapag may fever ka, kahit kailan hindi normal yun, ibig sabihin, it's either may foreign object na nakapasok sa katawan mo, na pinapatay ng ng antibodies mo, or ikaw ay may virus sa katawan kaya ka nilalagnat. Hindi normal yon, pero common yon pagka pangkaraniwan yon. Kasi sometimes hindi naman nilalagnat eh. Pagka tinuro ka ng ng vaccine. 'Di ba? Sana naiintindihan yung difference ng common sa normal. 'Di ba? Katulad ng sinabi ko, maraming panot na lalaki, common yun, ang dami nila. Pero may mga natatawa pa rin pag panot ang lalaki. 'Di ba? Hindi naman minsan nga nilalait pa eh. O common din na may nakikita ka na may walang ngipin. Common lang yon, pero normal ba yon? Hindi naman normal na wala kang ngipin eh. Ibig sabihin, may pagkukulang ka sa pag-alaga sa ngipin mo. Kaya ka wala. May mga faktor. Maliwanag na ba tayo o hindi pa? Anyway, tuloy natin. Dito naman kay Diwata, Nagsagutan kami nito ni Sir Mario. Kasi ang point ko dito, bakit nyo tatanungin si Angel kung hindi nyo naman pagpapaliwanagin? 'Di ba? Unfair 'yon. Ito sabi ni Sir si Sir Mario. Sabi ni Sir Mario, kusa yatang pumunta Sir B, hindi dinala. Kung kusa yan pumunta, wala na sa control kung ano ang kalalabasan ng pag-uusap. No! Kahit pa sabi mong kusang pumunta siya doon at tinanggap ni Rapi Tulfo at pinaupo siya doon, ibig sabihin binigyan siya ng chance na mag-explain. Kasi kung wala talagang balak na pagsalitain yan, kahit pumunta yan doon, hindi na nila pauupuin yan. Invalid pa rin.
Anong reason bakit pinaupo pa yan? Dahil ano? Kahit ba sabihin mo siyang mag-isa ang pumunta doon? Anong reason bakit pumunta yan doon? At bakit siya pinaupo at pinagbigyan siya doon? Dahil katangahan na lang ito eh. Pinipilit nyo na lang talaga yung katangahan nyo dito, sorry. Nag-uusap talaga dyan kasi parehas-parehas sila. Hindi nila alam kung anong kalalabasan ng usapan. Hindi obligated si Diwata na makinig sa paliwanag. Eh bakit niya ka tinanong? Tatanungin niya tapos hindi niya obligasyon pakinggan yung sagot. Ginagawa naman natin tanga ang sarili natin. Ano ba, sir? Kasi hindi naman siyang humingi kusa siyang pumunta. Parang binigyan ng chance mag-explain. O ikaw na rin na nagsabi. Kaya siya pumunta dyan at sinalang siya, binigyan siya ng chance mag-explain pero hindi yung binigay. At the fact na si Diwata ay nag-participate dyan, nag-a-agree siya doon sa dahilan kung bakit pumunta yung tao na yan dyan. Dahil kung walang pakialam si Diwata, di sana hindi siya humarap dyan. Ano ba ginagawa naman natin? Tanga ang sarili natin? Bali ang premise, Sir B, if lang naman kusa siyang pumunta at hindi obligado si Diwata na makinig sa paliwanag niya kasi hindi naman siya yung humingi. pero ano, I'm so sure sinasabi ni Tulpo yan. O Diwata, nandito daw yung ano mo. Tatanungin na siya eh. At mag-a-agree naman siya na haharap at magtatanong din. Common sense na lang yan. Ginagawa natin tanga ang sarili natin eh. Sorry ha, tropa tayo, pero ginagawa mong tanga ang sarili mo, kakapalusot dito. Diyos ko naman. Yung mga pinag-usapan natin dito. Hindi naman kasi nila pwedeng tanggihan yan. Kasi magmumukha silang hindi sila patas. O ikaw nagsabi ha, hindi nila pwedeng tanggihan yan kasi hindi sila... Dahil ibig mo sabihin, pinagmukha lang nilang patas ang sarili na pero hindi naman. Eh di ka bullshitan ito, may mali talaga. Ikaw na rin na nagsasabi na may mali dun sa nangyari. Di ba, hindi nila pwedeng tanggihan kasi magmumukha silang hindi patas. So para patas, hahayaan nila na pumunta. Tapos hindi nila pagsasalitan. Eh di may mali nga. Sabihin na natin nagtanong si Diwata. Pero right from the very beginning, wala siyang pakialam sa mga sagot niya eh. At hindi siya obligado makinig. Hindi pwede. Mali na naman yon. Nagtanong ka, pakinggan mo yung sagot. Di ba? Kasi kagaguhan yon kahit saan tayo makapunta. Yun yung sinisit ako. Yung kagaguhan na yon, yung magtatanong si Diwata, hindi naman siya nakikinig. Yun yung sinisit ako. Pero wag mo sasabihin hindi obligadong makinig. Ano yun? Siya lang ang obligadong magtanong? Mali yun. Di ba? Sabi gano'n, no? Hindi naman siya naghihingi ng explanation. Eh bakit mo tinanong? Tatanungin mo pero hindi ka naghihingi ng explanation. Diyos ko, sir! Diyos ko. Ay, naku. The fact na nagtanong ka, humihingi ka ng explanation doon. 'Di ba? Bakit mo ginamit yung ID ko? 'Di ba? Yung tanong kasi na yun, nagde-demand yun ng explanation eh. Kahit ba sabihin mong isang sentence lang naman yung sasabihin, pwedeng interrogative kasi ang pagtatanong, sir. Ang explanation, pag hindi nagpaliwanag para maintindihan yung context. Nung nagtanong si Diwata, in-interrogate niya. In-interrogate niya daw. Kung in-interrogate mo, ano ba meaning ng interrogation? Interrogation. Di ba? Pag in-interrogate mo, ang nangyayari kasi interrogation. So, ang meaning ng interrogation, interrogation is a formal questioning of a person to obtain information. Ito na lang tayo ha. Kasi may sinasabi dito na conducted by law enforcement. Sige, alisin na natin 'yon.
Nakalagay dito, interrogation is the formal questioning of a person to obtain. Paano ka makakapag-obtain ng information kung hindi mo pakikinggan yung sagot? Na ang sinasabi mo, ang ginagawa ni Diwata ay nag-interrogate siya. So, interrogation na nangyayari. Ano ba? Sir naman. Sabi ganon si... Ano nagtanong si Diwata, ini-interrogate niya, hindi pinagpapaliwanag. Ini-interrogate niya daw, pero hindi niya daw pinagpapaliwanag. Diyos ko naman. Kaya nga sabi ko sa iyo, sir i-google mo ang meaning ng interrogation. Ginagawa yan para mag-obtain ng information. Paano ka makakapag-obtain ng information kung hindi mo pagpapaliwanagin? Diyos ko, sir. Kaya sorry, ako nagpa-public apology ako. Nasabi ko kasi dito na ang tanga-tanga mo kasi. Ikaw ang nagsasabi nung ano, ini-interrogate niya. So meaning ko, ini-interrogate niya yan, interrogation na nangyayari. Taliwas dun sa meaning ng interrogation yung ibig mong sabihin. 'Di ba? Interrogative yung style ng pagtatanong. Style lang 'yon. Pero wala sa description ng interrogative style ang hindi mo papakinggan ang sagot. Nagtanong ka pa kung anong mali doon. Diyos ko. Sir B, if interrogation yung nangyari, oo, systematic. Interrogation na nga yung nangyari, ayon sa sinasabi mo eh. Di ba? Ang sabi mo dito, nung nagtanong si Diwata, ini-interrogate niya. O hindi ba interrogation na yan? Ano ba? Tangina naman eh! Ko. Sabi niya, Sir B, if interrogation yung nangyayari, oo, systematic dapat talaga yan. Pero ang pinagkaiba sa... Sabi mo na nga dito, ini-interrogate na nga. Interrogation na nga yun. Ano ba ang meaning ng interrogation? Ini-interrogate yung ano. Tapos sasabihin mo, if interrogation na nangyari, oo, dapat system... Sabi niya gano'n, no? Hindi naman kasi porket open-ended ang tanong, hinihintay na ng paliwanag. Ano ba ang open-ended? Kapag open-ended, ano talaga ng paliwanag yon? Open-ended question. Question. Meaning, ano ba ang open-ended question meaning? Open-ended questions that cannot be answered with a simple yes or no, but instead require descriptive and detailed response. Pagpapaliwanag ito eh. Ayan o. Ang nire-require ng open-ended question ay descriptive at detailed response. Ano ba ang meaning ng explanation? Explanation meaning. Diba? Ayan o, a statement or account that makes something clear para maliwanag. Diba? Kailangan detailed. Tapos ang sasabihin mo dito, sir, ay Diyos ko, sir. Hindi porket open-ended ang tanong, naghihintay na ng paliwanag ang aabang. Sabing gano'n, no? Aabangan talaga yan ng specific na sagot. Ang gusto niya sabihin nung Angelo, ginamit ko yung ID mo kasi gusto ko ipahamak something na, di pagpapaliwanag nga ito. Kasi when you say, ginagamit ko yung ID mo kasi, ina-explain mo na yun eh.
O tama ha, tinanong kita, bakit mo pinagtatanggol si Diwata? Open-ended yung tanong ko. Nag-explain ka si Diwata. Actually, hindi naman. Wala naman ako masyadong interest dyan kay Diwata. Hindi, nag-explain ka sa akin. Explanation ang sagot mo. Kasi tinanong ka dito eh. No, ikaw ang tatanungin ko. Diyos ko, anong specific ang masasabi mo? Ikaw ang tatanungin ko, bakit mo pinagtatanggol si Diwata? Gusto ko specific yung sagot mo. Sabi mo dito, actually, hindi naman, wala naman ako masyadong interest. Di nag-explain ka rin sa akin. Explanation din ito, sinabi mo na to eh. Diyos ko, yung tungkol sa pagiging wala sa descriptive, ano descriptive? Wala sa description ng interrogative. Yun ang hindi mo pakikinggan. Kasi, pinuputol niya yung sinasabi every time na sa tingin niya nagpapalusot. Hindi pa rin to valid. Wala tayong pakialam kung nagpapalusot yun or ano. 'Di ba? Alam mo, ang sign kasi ng napapahama ka rin pag hindi mo pinapatapos yung yung sagot ng tao. Minsan pagkukulang ko din yan eh. Yung hindi ko pinapatapos yung salita. Kaya aminado ako mali yan eh. Pag may debate ako, 'di ba? Pinuputol ko. Pero sometimes, ang dahilan ko kaya ako pinuputol ay malayo na yung sagot do sa tanong ko. For example, tinatanong ko specific, ito ha, specific ang gusto kong isagot niya. Anong oras kayo pumunta dun sa ganito lugar? Halimbawa. So, ang expect ko na sagot niya, 9:00. Pero ang isasagot niya sa akin, ganito kasi yan, kumain muna kita. Ang tanong ko, anong oras? Di ba? Hindi ko tinatanong na kumain muna kayo or ano. Di ba? Nagigets mo ba ibig ko sabihin? Yung tungkol sa kung dapat na bigyan ng patas na chance para mag-explain, dapat, pero diskarte na yan ng RTIA. Yun na nga ang pinupuna ko eh. Yun na nga yung pagkakamali. Ang sa akin lang karapatan ni Diwata na i-cut off yung sinasabi niya, no, hindi. Kaya nga binigyan ng chance eh. Yun nga yung mali doon eh. Hindi niya karapatan yun. Kasi lalabas kasi, magtatanong siya nang wala lang. Di ba? Ngayon, ito naman, paano siya aamin kung tingin niya wala naman talaga siyang ginagawa? Mali, totoo naman yun, pero hindi talaga pwede alisin kay Diwata yun. Hindi pwede, kasi nga wala nag-moderate eh. Pwedeng alisin yun. Huwag mo sasabihin, unang-una, hindi naman programa ni Diwata yun eh. Hindi lang nag-moderate si Rapi Tulfo ng time. At yun ang sinisita ko. Sabi ganun naman itong isa, sabi ni Princess, hindi nga si Diwata nagpapunta dyan sa Tulfo para magpaliwanag. Ni ayaw ngang kausapin ni Diwata, mukhang napilitan lang sumagot. O, sino nagpapunta dyan? Sarili niya. Kung pumunta siya dyan, bakit pinagbigyan ni Tulfong sumalang yan? Yun nga tanong ko eh. Kung from the very beginning pumunta siya dyan at ayaw naman palang pasagutin, huwag nyo na isalang dyan. kaya nga sinalang dyan para sa patas na pamamahayag eh. Kayo naman, si Tulfo awayin nyo, bakit pinapapunta pa doon? O, yun ang problema. Kay Tulfo, kaya nga yun ang sinisita ko. Diba? Tsaka may part din siya nagtatanong kasi si Diwata, pero ayun yung pakinggan yung sagot. Sabing gano'n ni hindi porket ayaw natin sa tao lahat gagawin natin ng mali. Tama ba 'yon? Natatanungin mo pero hindi mo pakikinggan yung sagot? Ma'am naman. 'Di ba? Para naman tayong tanga dito. Hindi kahit kailan, kahit saan tayo makapunta, hindi tama 'yon na tatanungin mo yung tao pero hindi mo pakikinggan yung sagot. Kahit saan tayo makapunta, hindi dahil sa ayaw ko kay Diwata. Pero tatanungin mo, dahil kasi nga ang sinasabi ko dito from the very beginning, kung hindi ka na makikinig, sana hindi ka na rin lang nagpakita dun sa show ni Rapi Tulfo. Kung ayaw mo makausap, kung ayaw mo sagutin, nagtanong ka kasi eh. 'Di ba? Tamo ha? Tama naman yan na wag, di sana hindi niya tinanong! Di ba? Huwag tayong tatanga-tanga! Tama na
naman pala na huwag niyang pagpaliwanagin, eh di hindi na sana niya tinanong para hindi nagpaliwanag. Mahirap maintindihin yun. Tanga-tanga naman tayo, Diyos ko. Ang nagtanong si to, paano pag napatunayan kung si Diwata, tinatanong niya yung kausap niya? Ha? O ikaw din naman na nagsasabi, may pinupuna ka rin. Dapat hindi na lang pinaharap si Diwata. I do agree. Agree ako dyan sa sinabi mo. Agree ako dyan sa sinabi mo. Dapat hindi na lang. Yan ang pinupuna ko. Diba? Kasi mali talaga na pagtanungin mo ang isang tao na hindi nag-explain. Hindi ako nilamon ng galit. Mahina lang talaga kayong umintindi. Sobrang hina niyong umintindi. Diba? Yung sinisit ako, hindi naman si Diwata eh. Sinabi ko ba na may kasalanan si Diwata na tungkol do sa paggamit ng fake identity niya? Siya yung biktima dito eh. However, ang problema kasi dito, nagtatanong si Diwata nang hindi niya pinapag-explain. Hindi niya binibigyan ng chance sumagot. Masama bang punahin yon? Ma'am? Ma'am Princess, masama bang punahin yon? Si Westwayu. Sabi gano'n ni Corey. Kay FLM naman tayo, no? Sabi ni Corey, matindi talaga si FLM, pakulong nyo na. Dami nyo ebidensya, sabi nga ni MG, gatas na gatas. Napakulong yan. Ito na naman tayo, no? Marami kayo ebidensya. Ipakulong nyo. Ito kasi yun, sir. Bago ka magpapakulong sa isang tao, dapat may legal standing ka. Hindi basta may ebidensya ka, dapat may legal standing ka. For example, no? Paano ba to? Nakita mo yung kapitbahay mo or nakita kahit sa TV, no? Nakita mo sa TV na yung sa Tulfo, 'di ba? Sometimes may sinasalang kay Tulfo na galit tayo. Lalo na pagka abusadong pulis or ng rape ng bata. Galit na galit tayo doon. 'Di ba? Kahit na galit tayo, yung pagdidemanda kasi ay may legal standing na tinatawag. Unang-una, hindi naman ikaw yung ni-rape. Hindi naman ikaw yung kamag-anak nung ni-rape. Bakit ikaw magdidemanda? Kahit ba naman hawak mo na ebidensya eh. 'Di ba? Ang magdidemanda pa rin yung may legal standing doon. For example, no, yung ganito, may isang ghost hunter kasi eh. May isang ghost hunter kasi. Yung nanay niya niloloko nitong ghost hunter na to. I think yung mga dating nanonood sa akin napanood na napanood niyo na sa akin to. Pero nagbago na tong ghost hunter na to eh. Itong ghost hunter na to, niloloko niya yung matanda. 'Di ba? Na-booking ngayon ng mga anak. Nakita yung conversation, hininga ng pera, binibigyan ng pera. Pumunta ng NBI yung yung mga anak ng nanay. Gusto nilang idemanda. Sabi ng NBI, wala kayo legal standing, dapat nanay niyo yung magdemanda. Kasi yung nanay nila baliw na baliw pa rin dun sa ghost hunter nung time na yun eh. Kahit nababasa nila na yung conversation eh. Wala rin pa rin sila nagawa. Totoo yan. Kasi bago magsabi na ipakulong nyo, gamitin muna natin ang utak natin kung may legal standing kasi tayo. Kasi kung wala tayo legal standing, wala tayong magagawa doon. Hanggang awareness lang talaga ang habol natin. 'Di ba? O kung wala pala kayo legal standing, di sana wag nyo nang pakialaman. Hindi pwede. Public interest ito eh. Dito sa paraan na to, 'di ba? Kahit man lang may magawa tayo para mag-spread ng awareness.
Sana iisipin nyo din ano, at yung nakulong na yan. Nakulong na yan. Pero ano nangyari? Nakalabas uli. Sino ang tumulong lumabas niyan? Yung mga supporter din niya, nag-ambagan. Nag-ambagan yung mga supporter niya. Kaya siya nakalabas. 'Di ba? Sabi ni Erikitan, inggitero ka lang talaga. Kupal, gusto mo ikaw ang sikat. Basta, kung gusto ko sikat, hindi na ako magmamaskara. Tanga! Gusto ko pala maging sikat ako eh. Hindi sana, hindi na ako magmaskara at nakikilala nyo na ako. So, sabi ni Cholo Rocales, di siya pupunta doon, siya mismo yung nagpunta doon. Saka may kaso siya bago pa siya pupunta kay Tulfo ni Angel. Saka di utak teleserye yon. Natural na reaction yun. Utak teleserye ka kasi hindi mo ko naintindihan eh. Di ba? Di siya pumunta doon, siya mismo. Kahit siya pa ang pumunta doon, the fact na sinalang siya doon, ibig sabihin, napagbigyan na siya ng chance noon na hindi binigay ni Diwata. Ano ba? Yung comment ko, natural na reaction lang na hindi natural yung reaction mo. Ang reaction mo kasi kumampi agad dun sa bagay na hindi mo naiintindihan. Ang nasa isip mo, kailangan kampihan yung kawawa. Natotoo naman, kawawa naman si Diwata. Pero yung konteksto ng sinasabi ko, hindi mo naiintindihan dahil bulag ka na sa sobrang awa mo kay Diwata. Ikaw ba naman to? Paulit-ulit yung sinasabi nito. Sino pa ba dito? Okay na? Okay na tayo? Ay, ko. Siguro naman. Mag-iisa pa ako yung tungkol pa kay FLM pa. Magandang umaga sa inyong lahat. Bye-bye.